Hello guys! Okay, today itatry natin tong Cathy Doll AA Matte Powder Cushion Oil Control. Ang tagal na nito sa akin, pero ngayon ko pa lang siya itatry and I've heard okay na okay daw to para sa oily skin. It has SPF 50, PA+++. Ang shade na nakuha ko is number 23 or Natural Beige. First time kong gagamit ng AA. So, ano bang ibig sabihin ng AA? Auto Aura. Aura. Pang-aurahan pala to. Auto Aura. Ano yun? First time ko ma-encounter yung Auto Aura. Para maganda yung aura? Ganun ba yun? Whitening, it's moisturizing, covering blemish, cooling, sun protection, oil control, quick step using, and tone correcting. Ayan daw yung mga effect ng AA. Cathy Doll is a Thailand brand, if I'm not mistaken. Pero nakalagay dito, it's formulated in Korea. Ang ingredients, meron siyang paraben guys. Mga meticulous about ingredients ng kanilang makeup. This one has paraben, mineral oil, animal oil, sulfate, surfactant, etc. Magbabasa ako ng konti ng nasa likod niya. Farewell to glossy finishing cushion, light textured and non-coverage that ruin your day. Comes with the latest innovative airy foundation technology to provide cooling sensation. Okay, excited na ako dun sa cooling sensation. So, tingnan na natin siya sa loob. Ang cute! Ang cute ng packaging niya. Oh. Tapos may light blue sa likod or baby blue. Oh, by the way, I got this from Kikay Si Maria, pero ang alam ko available na siya sa malls. Nakalimutan ko na yung price niya, pero ilalagay ko dito. And sa mall, it's around 849 yata. So, ganito yung itsura niya, guys. Yung salamin is nice. And then, ito yung puff. Like the normal CC cushion. Ganyan. Hindi pala siya CC cushion, it's AA cushion. So, pag inopen, ayan na siya. Tingnan muna natin yung shade. I think maputi sa... Ito na naman tayo. Ito na naman tayo sa shade. Anyway, wala pa naman akong natatry na cushion na talagang, alam niyo yun, yung saktong-sakto sa skin tone ko. Usually, mga cushion na nasubukan ko, brightening talaga sila. Medyo nakukuha ko naman na yung technique kung paano sila i-apply. Kailangan konti-konti lang and then talagang kailangan i-blend mo na mabuti yung product sa skin. Sobrang saturated niya. Nadampi lang yung sponge. So, marami siyang laman. Very good. Wala akong anything on my face ha, kasi gusto ko i-test out talaga tong CC cushion. CC cushion ako ng CC cushion. Gusto ko talagang i-test out tong cushion na to, kung paano siya magpa-perform on my skin na walang tulong ng primer or what. Dito muna tayo sa side na to. And as you can see, ayan, marami akong blemishes sa face. May mga redness and all. Sobrang saturated ng cushion, guys. Kaya, kung ako sa inyo, idampi nyo lang yung sponge, huwag nyong idiin. Kasi usually cushion, diba, dinidiin? Ito hindi. How to use? Use the puff to press onto the cushion to absorb an appropriate amount of the foundation texture. Then gently blend the puff all over facial skin evenly. Okay. So, konti-konti lang yung pag-apply. Para hindi kayo maloka sa kulay. Natuto na ako, guys. Natuto na ako. Pansin ko, medyo matagal siyang mag-set. 2 minuto para talagang set na set siya sa face. Kasi parang ngayon, medyo malagkit pa siya. Pero itong side na to, ito kasi yung una kong in-applyan. Medyo tuyo na. And it's matte. Hindi masyadong sticky sa feeling. I also noticed yung amoy niya. Amoy tea tree oil. And alam ko meron siyang tea tree oil. May nabasa ako dito. Yeah, meron siyang tea tree oil extract that helps to reduce the occurrence of acne. Which is actually para sa akin relaxing and soothing. Kasi alam niyo naman parang mentholated yung dating, parang ganon. Ilang minutes na yung nakalipas, medyo may nafe-feel pa rin ako lagkit. Naglagay na ako dito sa side na to, sa aking neck. Kasi para mag-blend siya evenly. Kasi lutang na lutang yung mukha ko pag hindi ko nilagyan yung aking neck. Yung shade is maputi sa akin. I'm not sure kung meron siyang kasunod na shade. This one is Natural Beige. Lalagay ko na siya on the rest of my face. I feel like kulang ako ng lighting sa taas. Kasi parang ang dark sa camera nitong noo ko. Pero, hindi naman. Kailangan ko yata ng lighting dito, Papa. Sa taas, no? Sa camera parang hindi ko nilagyan ng cushion yung noo ko. Anyway, ito na siya on my face. Matagal talaga siya mag-set, guys. Hihintayin niya talaga siyang mag-set. Yun lang yun. Natakpan yung redness na napalitan ng whiteness. Yung etong side na to, medyo wala ng tacky feeling. Ito meron pa. Maghihintay talaga kayo para mag-set siya.
Wala naman ako napansin na nagsettle dun sa aking visible pores. Hindi naman siya mabigat sa face. Magsaset ako with powder at ang gagamitin ko today is yung aking Nichido Final Powder in Creamy Glow. Hindi ako magbe-bake para matest natin tong cushion. Kung talagang oil control siya. Pero ngayon pa lang parang hindi naman siya matte. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi na matte powder cushion. Hindi naman siya powder finish. Tapos hindi naman siya matte. Okay guys, alam kong ang puti ng face ko. Pero gagawa natin to ng paraan. Magbo-bronzer ako. And then I will be back. Tatapusin ko muna yung entire makeup ko. And sasabihin ko sa inyo yung first or initial thoughts ko. Okay. Bakit mo nagmukha akong tisay ngayon? Peking tisay. Ayan. Kasi tingnan nyo yung kulay ng braso ko sa face ko. Pero anyway, pero umaasa pa rin ako guys na magto-tone down siya in a while. Pero alam nyo maganda siya. On application, hindi siya talaga totally matte. Hindi siya powder finish or hindi ko alam kasi kung ibig sabihin niya dun sa powder cushion. Pero wala pa akong nakikitang nag-shine up. Usually kasi itong part na to, yan yung unang nag-shine up sa akin. Pero sa ngayon, wala pa akong napapansin. Bakit ganito? Alam niyo ang ayaw ko lang. Siguro hindi ko lang ito masyadong na-blend. Kasi meron akong facial hair. Alam niyo yung dito. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Pero may mga nababasa akong comment na threading daw. Mustache. Kasi nga pawisin ako, tapos nagpapawis din yung nguso ko, tapos meron akong bigote, parang lahat na ng kamalasan. Emphasize tuloy lalo yung nagbubuo dito if ever meron. Pero ngayon, siguro hindi ko lang siya masyadong na-blend. Anyway, medyo off lang yung kulay kasi nga maputi sa akin yung cushion. I-expect ako dito sa cushion na to kasi so far, after 30 minutes ko natapos tong aking entire look. Wala pa akong nakikitang nag-shine up sa face ko. Yung natural lang na shine na, ayan, nakikita nyo sa noo. Wala pa yan actually, wala yan. Hindi siya malagkit sa face, hindi rin siya mabigat sa face. So, very comfortable siya for now. 3:24 PM, babalik ako mamaya for an update. Okay guys, update. Ay, teka, parang blurry ng camera. Parang pumuti ako, no? Pero tingnan nyo. Kung gusto nyo pumuti yung mga Tisay makeup tutorial, ayan, ito okay itong Cathy Doll. Okay, ayan, nagsalamin ako ng matagal. Mga 3 oras yata akong nasa computer. Tingnan nyo, nagbububo na siya. Ayan. Ayan, nagro-rub off siya. Meron siyang glow sa face, pero hindi siya mukhang oily. Alam niyo yun, parang ang flawless pa rin tingnan. Pero hindi ko alam kung bakit every time na gumagamit ako ng cushion, as much as I love using cushion kasi meron ka ng sponge, tapos hindi mo na kailangan pang gumamit ng brush, or, diba, parang yung puff na lang mismo, parang napakadali ng application, kasi parang face powder lang, parang ganon. Pero every time na gumagamit ako ng cushion, nangangati ako dito sa part na to. Kahit anong cushion, ganun na nangyayari sa akin. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya. Nangangati lang siya, pero hindi naman nagra-rashes. Hindi ko alam, siguro nagre-react lang yung skin ko. Hindi ko alam guys, pero comment kayo sa baba kung na-experience nyo rin yun. Parang hindi ko skin, parang flawless kong tingnan. So ngayon, hindi ko pa masabi talaga totally if I liked it. It has been 6 hours mula nung in-apply ko siya. Hindi pa ako nag-blot, and Kelly Boom Boom pa yung itsura niya sa face ko. May glow. What do you guys think? Parang ang healthy ng skin ko, no? Tsaka, parang instant whitening effect talaga. Kung gusto nyo magmukhang tisay, huwag nyo lang papakita yung braso. Kailangan dito naka-long sleeves ka, ganun. Pag pinagpawisan ka pala, guys, medyo malagkit siya sa feeling. So, warning, ha? Babalik ako mamaya for my final update na siguro. Last update, it's now 10:28 PM. 8 hours in total. Nung pinagpawisan na ako, dun na talaga nagkaalaman. Kasi parang na-emphasize na ngayon yung pores. Ngayon, kitang-kita ako talaga nag-settle na siya dun sa pores ko. Dito sa first time nangyari to guys. Nag-settle dun siya sa pores ko sa nose. Ganun nakalaki yung pores ko sa nose. And then yung lines ko dito, parang nagka-crack na siya dito sa lines. Ayan o. Nagka-crack na siya dito sa lines. Sa aking under eye area. Pag malayuan, okay siya. Parang ang fresh ko pa. Pero pag malapitan, doon na talaga nakikita. Kanina hindi ako nag-blot ng gamit ko blotting paper. Tissue lang yung ginamit ko. Kasi medyo pinagpawisan ako. Yun nga.
na-discover ko na nag-aircon na kami nung wala na yung pangangati sa noo ko. Ibig sabihin, nangangati siya sa skin ko kapag pinagpapawisan ako. Doon ko na-realize yung pala yun. So wait lang, magbablot ako guys para makita natin yung dami ng oil. Ang ginagamit ko pala is Mary Kay Beauty Blotters. Ang pinakamaraming oil talaga sa noo. Honestly, okay siya para sa oily skin. Na-control niya talaga yung oil sa skin ko. Ngayon pa lang ako nag-blot after 8 hours. So, okay talaga siya sa oily skin. Yun nga lang, hindi siya umokay sa akin kasi unang-una yung skin tone ko, medyo umitim ako ngayon. Masyadong maputi sa akin yung natural beige. Magta-try ako ng darker shade nito. Sa lahat ng cushion na na-try ko, ito yung pinakamaganda yung oil control. If you have dryness, kasi medyo nagbabalat yung dito, side ng face ko, ayan, ma-emphasize niya kasi nga, yun, dun lumabas yung kanyang pagka-matte after ilang oras. Hindi ko to susuotin guys kapag alam kong may initan ako kasi mangangati ako for sure. Hindi ko alam kung ako lang nakaka-experience nun, pero first time ko na-realize. Every time na gamit ko cushion, ganun yung nangyayari sa akin. Kahit ngayon, nag-blot ako, parang okay pa rin siya. So far, sa lahat ng na-try ko na cushion, ito yung pinaka-okay sa oily skin. I have mixed thoughts. I will definitely use this again. Okay siya sa oily skin. Okay yung oil control niya. Thumbs up ako doon. Meron kayong dry patches, I suggest na maglagay kayo ng moisturizer. I can't wait na i-try to na merong primer kasi for sure, mas magiging okay siya. I will suggest this sa merong oily skin. Medyo magugulat lang kayo sa umpisa kasi on application, para siyang malagkit and hindi matte, matagal mag-set. Pero, bigyan niyo siya ng chance para i-prove yung sarili niya kasi after ilang oras dun siya mas magiging maganda. So, sa flash, kayo magpapa picture na merong flash kasi talagang white cast galore. Unang-una kasi it has SPF 50. Expect nyo na meron siyang white cast. Then talagang kasama sa ingredients niya is meron siyang titanium dioxide para mas brighten up yata yung complexion. So yun. Sa mga nakatry na nito, feel free to comment down below kung pareho ba tayo na experience sa kanya. Sana nakatulong itong video na to sa mga naghahanap ng okay na cushion para sa mga oily ang skin. Again sa oil control. Pero yung finish, sa Laneige pa rin ako. Kung meron kayong request na gawin ko ng review, guys, alam nyo na ang gagawin. Comment kayo sa baba. Maraming salamat. Thumbs up kung nakatulong tong video na to. See you again on my next one. Bye!